Aba, ano na naman itong kabalustugan ni Marcoleta? Ang depensa niya ba naman sa kanyang misdeclaration sa kanyang sose na wala siyang donors, kinuha niya raw ang mga naglalakihang donasyon galing sa kanyang mga kaibigan bago ang official campaign period. Una, tumatanggap pala siya ng limpak-limpak na salapi nung siya ay congressman. Hindi ba? Ayon sa Republic Act 1319 or ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal tumanggap ng regalo, whether directly or indirectly, if the value is manifestly excessive. Corruption ito at dapat makasuhan si Marcoleta ng ombudsman. Likewise, RA 1379 states na pwedeng maging subject ng forfeiture proceedings ang perang ito with a legal presumption of guilt if the property is disproportionate to official salary. Pangalawa, dahil ito ay considered as donation bago ang eleksyon, di ba dapat subject ito sa donor's tax? Binayaran ba ni Marcoleta ang tax due dito sa mga donasyon na ito? Marcoleta and his donors may also be held liable for tax evasion if he cannot show that he paid the appropriate donor's tax. Pangatlo, sino pa pinagloloko ni Marcoleta? Assuming that he received the donation before the campaign period, the mere fact that he used the money for campaign means that his expenditures are covered by campaign finance regulations. He cannot be allowed to skirt the requirements of the law to list down his campaign expenses and the sources of his funding. Pwede ba? Huwag gawing katatawanan ni Marcoleta ang ating election laws. The COMELEC should disqualify Marcoleta forthwith. Dahil kabilang tayo sa mga nagkaso kay Marcoleta sa COMELEC at sa Ombudsman, patuloy nating babantayan ang kaso. Agyamanak, Attorney Dio de Leon po at dapat patas sa batas.